Isang umaga, nagising si Kathy Warren, isang babaeng Briton. Ngunit sa halip na marinig ang dati niyang accent, isang kakaibang boses ang lumabas sa kanyang bibig, parang Thai. I was diagnosed with foreign accent syndrome. This is how my old voice used to sound like. We've got to try and make the train. I think we'll make it. My bloody heel. Is this from Chanel or did you make it? No, I made them. What is it? The brown. We're out ghost hunting, mate. Oo, Thai accent, kahit hindi siya lumaki o tumira man lang sa Thailand. Dahil dito, nagulat hindi lang siya, kundi pati ang mga doktor na sumuri sa kanya. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang pambihirang kaso ng Foreign Accent Syndrome. Isang kakaibang sakit sa utak na halos hindi pa naririnig ng karamihan. Ano ang tunay na dahilan nito? Totoo ba itong nangyayari? O baka naman guni-guni lang? At higit sa lahat, paano kung isang araw, ikaw mismo ang magising na ibang tao na ang naririnig sa sarili mong boses? Pebrero 2024, isang tahimik na umaga sa Fethia, Turkey. Nasa bakasyon si Kathy Warren, isang 27 anyos na Briton, upang ipagdiwang ang kanyang ika-28 kaarawan. Ngulit sa halip na maging masaya at puno ng tawanan ang araw na iyon, naging simula ito ng isang kakaibang karanasan na babago sa kanyang pagkatao. Habang papunta sila ng kanyang kaibigan sa isang restaurant para maghapunan, bigla siyang nahilo at nanghina ang mga binti. Hindi na siya makagalaw, hindi na siya makatayo. Dahil dito, agad siyang dinala ng kanyang kaibigan sa ospital at doon natuklasang inatake siya sa utak o stroke. Pagkaraan ng ilang oras, nagising siya sa loob ng kwarto ng ospital. Pero may kakaiba. Habang sinusubukan niyang magsalita, napansin niyang ibang boses ang lumalabas. Hindi iyon accent ng Briton. Hindi rin tunog Amerikano. Ang tono, intonasyon, at paraan ng bigkas niya, parang Thai. Kaya naman laking gulat ng mga nurse, ng kanyang kaibigan at lalo na ni Kathy mismo. Paano nagkaroon ng Thai accent ang isang Briton na hindi man lang nakatira o marunong magsalita ng Thai? Ayon sa mga doktor, ang kondisyon ni Kathy ay tinatawag na Foreign Accent Syndrome o FAS. Isang napakabihirang sakit na nagdudulot ng pagbabago sa accent ng isang tao matapos ang pinsala sa utak. Samantala, habang patuloy siyang sumasailalim sa gamutan na therapy, napagtanto ni Kathy na hindi lang simpleng pagbabago ng boses ang naranasan niya, kundi parang pagkawala ng bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Maraming nagtaka sa nangyari kay Kathy Warren. Paano nga ba nagkakaroon ng Thai accent ang isang taong Briton na hindi man lang nakatira o marunong magsalita ng Thai? At mas nakakagulat, posible bang magising na lang ang isang tao na ibang boses na ang maririnig niya sa sarili niya? Dahil dito, sinimulang pag-aralan ng mga eksperto ang kaso ni Kathy. Ayon sa mga neurologists, ang tinatawag na Foreign Accent Syndrome o FAS ay isang napakabihirang kondisyon na nangyayari kapag nasira ang bahagi ng utak na kumukontrol sa pagsasalita, partikular sa Broca's area na responsable sa pagbuo ng mga salita at tamang bigkas ng tunog. Kaya naman, kapag naapektuhan ito, nagbabago ang intonasyon, timing at rhythm ng pagsasalita ng tao. Ang resulta, ang boses niya ay parang may accent ng ibang bansa, kahit hindi naman niya ito sinasadya o pinag-aralan. Sa kaso ni Kathy, sinabi ng mga doktor na ang stroke ang dahilan ng pagbabago ng daloy ng dugo sa kanyang utak. Nagdulot ito ng pansamantalang rewiring sa kung paano siya bumibigkas ng mga tunog. At dahil doon, naging tunog Thai ang kanyang pananalita. Isang misteryosong epekto na hindi pa rin lubos na naunawaan ng agham. Samantala, ayon kay Dr. Greg David Dayrit ng St. Luke's Medical Center, bihirang-bihira ang ganitong kaso.
Mula para noong unang natuklasan nito noong 1941, mas mababa sa 150 katao lang sa buong mundo ang naitala na nagkaroon ng ganitong syndrome. At karamihan sa kanila, gaya ni Kathy, ay nakaranas ng trauma sa utak tulad ng stroke, seizure o matinding migraine. Ngulit kung akala mo ay simpleng pagbabago lang ng boses ang epekto nito, nagkakamali ka. Para sa mga taong tinamaan ng FAS, ito ay parang pagkawala ng sariling pagkatao. Pagkalipas ng ilang araw sa ospital, unti-unti nang nakakalakad si Kathy Warren matapos ang therapy. Pero habang lumalakas ang kanyang katawan, mas lalo niya nararamdaman ang pagkalito sa sarili. Hindi niya makilala ang boses na naririnig niya araw-araw. Kapag kausap niya ang mga kaibigan niya, madalas siyang tanungin ng, "Kathy, bakit parang iba ka na magsalita?" At sa tuwing tinatanong siya ng ganon, napapangiti lang siya. Pero sa loob, may takot at lungkot na hindi niya may paliwanag. Dahil dito napagtanto ni Kathy na ang boses ay higit pa pala sa tunog ng salita. Ito ay bahagi ng ating pagkatao, ng ating identity. At ngayong ibang tao na ang naririnig niya sa sarili niyang dila, pakiramdam niya ay nawala isang bahagi ng kanyang pagkakilanlan. Kaya naman maraming pasyente ang dumadaan sa identity crisis o depresyon dahil parang hindi na sila ang dating sila. Ganito rin ang naranasan ng isa pang babae sa England na si Sarah, isang taga Plymouth. Matapos ang matinding migraine, nagising siya na Chinese accent na rin ang ginagamit. Hospital, she actually say, "Are you aware of the way you're speaking?" And I say, "Oh, I sound like I have a slur." And she said, "No, you sound like you could work at a Chinese restaurant." Kahit wala siyang exposure sa ibang wika. Katulad ni Kathy, nahirapan siyang tanggapin na ang boses na naririnig niya ay hindi natugma sa taong nasa salamin. Samantala, habang patuloy si Kathy sa kanyang speech therapy, sinubukan niyang tanggapin ang bagong bersyon ng kanyang sarili. Pero sa likod ng mga ngiti at video interviews, nananatili ang tanong, babalik pa kaya ako sa dati kong boses? Habang nagpapatuloy ang kanyang paggaling, sumailalim si Kathy Warren sa mahigit 6 na buwan ng speech therapy. Araw-araw, ginagabayan siya ng mga espesyalista para muling mahasa ang kanyang muscle memory sa pagsasalita mula sa tamang pagbigkas hanggang sa tono at ritmo ng bawat salita. Pero ayon sa mga doktor, hindi ito ganun kadali. Dahil dito, paliwanag ni Dr. Greg David Dyrit ng St. Luke's Medical Center, kapag naapektuhan ang Broca's area ng utak, hindi lang physical na pagbigkas ng salita ang nagbabago. Minsan, nagre-rewire din ang speech pattern ng isang tao, kaya nagmumukhang banyaga ang accent. Kaya naman, sa halip na simpleng therapy for pronunciation, mas binibigyang pansin ng mga eksperto ang pagbabalik ng tiwala sa sarili ng pasyente. Sapagkat sa bawat maling tunog na lumalabas, may kasamang takot, pagkalito, at minsan, hiya.